Christian ay galing sa syudad, matalino at tahimik na estudyante. Malapit na sana siyang makatapos, ngunit lahat ng iyon ay gumuho nang mangyari ang insidente kay Marcus. Ang matagal nang nananakit at nang aapi sa kanya. Isang araw sa klase, tinulak siya ni Marcus, kinuha ang litrato ng pamilya niya at pinunit ito habang nakangisi ng may halong panlilibak. Doon na biglang nandilim ang kanyang paningin. Sa sobrang galit, sinaksak niya si Marcus gamit ang ballpen. Hindi namatay ang binata, pero grabe ang sugat at muntik ng ikamatay. Dahil dito, si Christian ay nahatulan ng isang buwang detention. Isang buwan lang dahil may mga estudyante naman nagsasabi kung sino ang umuna sa probinsya, malayo sa gulo ng lungsod. Paglabas niya mula roon, bumalik siya sa lumang bahay ng kanilang pamilya sa bukid. Isang bahay na matagal nang iniwan. Dito raw siya mananatili pansamantala, sabi ng mga magulang niya, para makalimot at makapahinga. Pero pagdating niya roon, hindi kapayapaan ang bumungad sa kanya, kundi mga alaala ng kabataan at higit sa lahat, mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa ilalim ng lumang bahay may basement, isang lugar na matagal nang bawal puntahan. Doon, isang gabi habang malakas ang ulan, nakarinig siya ng kalabog. Sa kuryosidad, binuksan niya ang lumang pinto na bakal at bumaba. Doon niya nakita ang tatlong bangkay, mga taong nakatali ang leeg gamit ang bakal na kadena. Ang mga mata ng mga ito ay nakadilat, tila galit at humihingi ng hustisya. Hindi makapaniwala si Christian, lalo na nang makita niya ang isang matandang lalaki na pamilyar. Si Lolo. Apo, wika ng matanda habang may hawak na lumang lampara. Huwag kang matakot. Hindi sila basta patay. Sila'y mga taong gumawa ng kasalanan laban sa atin. Naalala mo ba si Tricia? Ang babaeng sinumbong mo dati, yung bumali ng kamay mo? Siya yon. Tinuro ng matanda ang isa sa mga bangkay, isang babaeng payat, mahaba ang buhok at nakangisi kahit patay na. Dahil sa'yo, nakulong sila rito dahil tumulong ka sa akin. Nanlamig si Christian, para bang lumabo ang kanyang alaala. Hindi niya matandaan kung kailan niya natulungan si Lolo. Pero parang totoo nga. Apo, dagdag ng matanda, lahat ng taong may galit sa'yo dinilala ko rito. Ako ang naglinis ng daan mo. Ako ang gumanti para sa'yo. Bigla siyang hinawakan ni Lolo sa balikat. Malamig ang kamay, tila bangkay. At sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Christian ang lahat. Oo nga, siya mismo ang humiling. Siya ang nag-request kay Lolo noon na gawin lahat ng masama sa mga taong nanakit sa kanya. Ngayon, nasa harap na niya ang katotohanan. Ang taong akala niya ay mabait, ang taong kinalakihan niyang inirerespeto, isa palang serial killer. At siya mismo, si Christian, ang dahilan kung bakit patuloy itong pumapatay. Doon niya naramdaman, hindi na siya inosente. Siya mismo ay bahagi na ng kasamaan ng kanilang pamilya. At sa dilim ng basement, habang nakatitig ang mga bangkay sa kanya, narinig niyang muli ang boses ni Lolo. Ngayon na po, handa ka na bang tumuloy sa ating kasunduan?